Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! At welcome pa rin sa isa na namang edisyon ng Break Time sa DZRH. Ngayon ay ados na sa buwan ng Enero, bagong taon, bagong kayo. Wow! Happy New Year, Miss Thea! Kumusta ka na? Happy New Year! May nagbago ba talaga ngayong bagong taon? Ay, dapat lang man. Kailangan magbago tayo. Sa ating mga sarili magbago tayo. Ilang araw daw yung pagbabago tapos back to normal? Ay, hindi naman. Kailangan magbago talaga. Nagtuloy. Mandatory ho yun. Baguhin na ang mga hindi magagandang gawi at i-improve pa further yung mga magaganda ng ginagawa. Wag tayo mangako pero Gawin na lang natin. kailangan may magbago. Ayun. At syempre kasama niyo po, ako po si Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang ating mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon pumalo na sa higit 500 ayon yan sa Department of Health. Mga naaksidente sa kalsada sa nagdaang holiday season nabay higit din sa 500. Samantala, higit 100 naman ang tinamaan ng stroke. 70 ang inatake sa puso sa Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Mga paliparan, pantalan at mga bus terminal abay dinadagsa na ho ng mga pasaherong pabalik sa Metro Manila. Manila. Miss na kita, Maynila. Uy, pero kanina, ang bilis ng daloy ng trapiko. Oo. From LA to Pasay. Sabi ko Sana everyday. Sana buong taon ganyan. Oo. Kaya lang siyempre. Wala na, pabalik na lahat. Balik Maynila. Welcome back. Balik ulit sa dating gawi. NCRPO todo handa na sa Traslasyon 2025. 15,000 pulis ikakalat sa Maynila. Heads of states hindi raw po imbitado sa US President Trump inauguration. US Ambassador Romualdez kakatawan kay Pangulong BBM ayon po yan sa Malacanang. Hinihinalang submarine drone ng China na nakita sa Masbate nasa kustodiya na ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, bagsik ng Shearline at ng ITCZ, 3 ang patay, 2 ang nawawala ayon sa Office of Civil Defense. Bulkang Kanlaon sa Negros patuloy ang pag-aalboruto nananatili sa Alert Level 3 ayon sa PHIVOLCS. Isa namang motor bangka abay tumaob sa karagatan po ng Northern Samar, 2 ang patay. Yan ang ating mga headlines. Narito naman ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sumampa na sa 534 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok hanggang ngayong ikalawang araw ng 2025. Ayon sa Department of Health, mas mababa pa rin ito ng 9.8% kumpara sa kaparehas na period noong nakaraang taon. 356 sa mga biktima ay nagtamo ng sunog sa balat habang 28 naman ang sumailalim sa amputation o pagputol ng bahagi ng katawan. Sa ulat ng Department of Health, quitis ang pangunahing dahilan ng karamihan sa naitalang firecracker-related injuries. Sumunod dito ang boga, mga hindi kilalang paputok, 5-star at whistle bomb. Akala ko dati safe ang quitis, no? Ay, lucis pala yung nasa isip ko, lucis. Actually, lahat nga ng Quitis yun yung natalsik-talsik kasi, di ba? Oo, pero ganun din eh. Kasi kapag nag-aapoy, delikado pa rin. Yeah, actually. Kahit luces yan. O kaya yung Roman candle. Yung pailaw lang na tinatawag nila. Delikado pa rin. Samantala, nabawasan po ng 28% ang bilang ng mga naputukan sa Metro Manila sa nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Sa kabila po nito'y iniulat po ng National Capital Region Police Office na naitala ang may 1,386 na porsyento pagtaas sa mga nakumpiskang iligal na paputok.
Hanggang kahapon daw po'y 3 ang naresto sa iligal na pagkaputok ng baril. 9 ang nakulong sa paggamit at pagbebenta ng illegal na firecrackers. At nasa 790.4 thousands na halaga daw po ang nakumpiskang pinagbabawal na paputok sa Calaca, Maynila. Pinuri naman ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Abirin ang pagtutulungan ng mga pulis at komunidad para maging mapayapa ang kabi-kabilang mga selebrasyon nitong nakalipas na holiday season. Samantala, umabot na sa 139 ang naitalang kaso ng stroke ngayong holiday season. Sa panayam sa 2x2 kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong bukod sa mga kaso ng naputukan, mayroon ding kaso ng mga putok-batok na kanilang binabantayan. Una nang nagpaalala ang Department of Health na para maging ligtas ang Christmas o holiday season ay dapat mayroong tamang pagkain. Bawasan o iwasan ang mga pagkain sobrang maalat, matamis at mataba. Ayon kay Domingo, naitala na rin ang 70 kaso na inatake sa puso dahil sa mga pagkain ng matataas na kolesterol at matatamis at mayroong ding 73 kaso ng hika. Dagdag pa ni Domingo na noong Enero 1 lamang 340 na ang naitalang kaso ng firecracker-related injuries kung saan mas mababa ito ng 34% kumpara noong January 2024. Karamihan o 50% sa insidente ay dulot ng iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo, habang 54.7% ng kaso ay aktibong gumamit ng paputok. Sa ngayon ay walang naitala ang DOH na natamaan ng indiscriminate firing mula sa 27 naitala ng PNP. Narito ang pahayag ni Domingo. Meron ang paputok, meron ring putok-batok. So yung mga putok-batok naman dito na usapin natin. Yung ating stroke, ang numero as of 6 a.m. January 1, 139 point na itala natin sa ating Sentinel Hospitals. And then yung ako naman, atake sa puso, acute coronary syndrome, umabot po ng 70. Tapos yung ating hika, isa pang ating tinala is nasa 73. Napansin natin na habang lumalapit yung Pasko, tumataas. Tapos bumagsak siya. Awa ng Diyos, nung lumapit yung January 1, mukhang hindi siya humabol so far. Anong kinain mo? Pinagkakain mo nung holiday season? Wala, prutas lang. Prutas. So hindi ka na naghanda, di ba? Pagka Meron medyo naman, noche konti buena. lang. Hindi naman Alin parang yung mga nawala na nakagisnan? yung dating na nakagawian na sandamakmak na mga karne. Di ba? Kasi kadalasan kapag Pasko, bagong taon, syempre may lechon. Iba't ibang klase ng lechon na yan. May baboy, may Correct, manok, correct. may baka. May barbecue, may lechon. May barbecue pa. Bukod pa yung diba? barbecue niyan. Barbecue manok, barbecue baboy. Yan. At bukod pa sa inihaw na pusit, inihaw na isda. Inihaw na mga processed Kaya meats. dapat talaga self-discipline lang. Kaya ako ang ginagawa ko, kinukontian ko lang yung inihahanda para hindi ka na pressure, mapapuwersa ka ba na mag-ubos ng Correct, pagkain sa ilang araw. Kasi syempre manghihinayang ka, di Tama ba? yan. Kaysa maitapon. Kailangan Unti-unti. talaga. Utay-utayin Saka mo na mas lang. mas matipid kapag kukunti naman yung pagkain, di ba? Hindi ka pa pressure mag-ubos. Yan. Di ba? Pwede mo agad simulan ng Iba naman, balik alindog. iba naman kasi ginagawa, pinamimigay din sa kapitbahay yung iba Tapos magbibigay din sa'yo. Di ikot ang iikot. Ayun nga, Suma-suma sharing, nun. sharing of blessings. Kaya suma-suma nun, para-paras din kayo nagtatabaan magkakapitbahay. Siyempre, kapag may mga sobra naman, may nakita kayo mga namamalimos dyan, Ay, ibigay doon! mo ng pagkain. Yan, ang Diba? pinakamainam. Masaya pang buong barangay. Oo, imbis na pera daw ang ibigay, pagkain na. Yan. Kaya Happy New Year, Miss Thea. Happy New Year! Saka para tingin ko naman malusog na malusog ka ngayong New Year. Mabilog. Samantala, pinababantayan po ng Philippine Red Cross sa publiko ang kanilang kalusugan matapos po ang kaliwat ka ng handaan at selebrasyon itong pagsalubong sa bagong taon. Ito ay makarang ilabas ng DOH ang datos ng pagtaas ng non-communicable diseases na naitala nito pong holiday season. Hanggang January 1, higit sa 280 kaso daw po ng komplikasyon ang naiulat ng DOH kung saan 149 mga acute stroke, 70 ang acute coronary heart syndrome at 73 ang bronchial asthma.
Batid ito ng PRC dahil naman sa kasama daw po ang medical response teams nila sa mga nagdala sa mga pasyente dyan po sa area ho ng Baguio City, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, South Cotabato, Southern Leyte at maging dito po sa Metro Manila. Paalala po ni Philippine Red Cross President at dating Senador Richard Dick Gordon, dapat na gawing goal ngayong bagong taon ang healthy diet at exercise. Yan ang kailangan ko, exercise. Samantala, 7 insidente ng indiscriminate firing ang naitala sa buong Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin, 3 rito ang naaresto habang 4 naman ang at large pa. Narito ang bahagi ng panayam kay Aberin. Yung mga nagpaputok po ng baril na naaresto ay hindi po licensed gun owner. And yung at large po ay i-determine pa rin po natin kung yung mga baril po nila ay lisensyado at hindi po. Samantala, kinumpirma rin ni Aberin na isa sa mga hinahanap pa ng mga otoridad ay isa umanong pulis na bahagi ng Aviation Security Group. Inihahanda na rin ang mga kaukulang kasong isasampa sa mga ito, kabilang na ang administrative case laban sa nasangkot na pulis. Sinabi naman ni Aberin na bumaba ng 50% ang mga insidente ng ligaw na bala sa Metro Manila sa nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala naman, nakapagtala po ng 48 bagong kaso ng road traffic incidents o mga aksidente po ang DOH. Ayon po sa DOH, umabot na raw po sa higit sa 500 ang kabuang bilang ng mga aksidente sa kalsada na may kaugnayan ngayon pong holiday season. 108 sa mga na aksidente ay nakainom ng alak. 500 naman ang hindi gumamit ng safety gears tulad naman ng helmet, lalo na po sa mga nakamotor. Paulit-ulit pa na paalala ho ng DOH, huwag mag-drive kung lasing at kulang sa tulog. Kasi alam mo, pag kulang ka sa dulog, daig mo pa lasing. Oh, Diba? pero ang payo ko nga dyan, kung long drive kayo, mag-power nap kayo. At least 15 minutes. Tsaka dapat ready ka talaga sa long Power drive. nap, yes. Huwag yung puyat, inom, Saka tsaka dapat may mag-drive. kapalitan ka. Oo, tama yan. Sa iba pang balita, pinaghahandaan na ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero mula sa mga lalawigan matapos ang holiday season. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, libo-libo na ang dumagsang mga pasahero sa terminal para bumalik sa kani-kanilang trabaho sa Maynila ngayong bago ang weekend rush. Kaugnay ng inaasahang dagsa ng tao, tiniyak ni Calbasa na may sapat na mga bus para magbigay ng serbisyo. Sa weekend, inaasahang bubuho sa terminal ang mga magbabalik Kalakhang, Maynila. Talaga. Oh, sa bagay ngayon marami. Oo, sabi nila wala pa daw. Marami pa ngayon sa probinsya eh. Sabi ng MMDA, hindi pa daw talaga today Isasagad pa nito inaasahan. hanggang weekend eh. Oo, may mga kilala nga ako eh. Nilive na agad sa unang araw ng Ang pasok. dagsa niyan, I think, Sa 10, asan ba? 7 daw. 4 or 5. Pero yung sa Metro Manila January traffic, 4 and 5. yung, yan, magbabiyahe na talaga. Kasi yan, ang talagang Manila. pasok na next week ay January 6. 6. Oo. Wala pa ba tayong kalendar? Lunes. Ayun, nakikita ko yung Ayun, maliit nasa doon. taas. Oo. Wala pa bang magdodonate ng malaki-laking kalendar? Marami yan, mga taga Binondo. Oo nga, natay ko eh. Maganda yung ganyan mga kalendaryo. Very tita. Si Ing Bitin, baka magbigay. Makaluma. Sa mano ng tikoy. Oo. Ay, hopya, ganyan. Ayan. Pumalo na po sa higit sa 2.3 million ang dumagsang mga pasahero sa PITX nito nakalipas sa Pasko at Bagong Taon. Ayon po kay Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng terminal, pinakamaraming biyahero daw po noong December 23 na higit sa 200,000 at noong pong December 22 na higit sa 200,000 rin. Kanina pong alauna ng hapon, pumalo na po sa 78,000 ang foot traffic sa PITX at inasampang ito'y lolobo ngayong balik trabaho ng karamihan. Sa weekend abay inasampung bubuhos ang maraming pasahero na nagbakasyon mula sa mga lalawigan. Umabot naman sa may 700 na mga nakumpiskang pinagbabawal na gamit
Kabilang po ang 45 iba't ibang uri ng paputok. Pinakamarami daw po ang tinangkang ibiyahe ng ilang pasahero ay mga lighter. Nako, ang dami mga may dalang lighter. Nasa 246. Di daan mo na bawal. Oo, sinundan ng may 121 patalim. Bah, Okay. may mga kutsilyo. Bah, Naku. mayroon ding gunting. Mm. At mayroon ding bitbit na butane. Bakit? Baka magluluto habang sa biyahe. Magka-camping, okay. Samantala, umabot na nga ng 50.1 million ang mga pasaherong dumaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong 2024 ayon sa New NAIA Infra Corporation. Mas mataas ito ng 10.4% noong 2023 at 5.1% noong 2019, ang huling taon bago mag-pandemic. Nakapagtala ang airport ng 293,488 flights, mas mataas ng 4.83% kumpara sa 2023. Sinabi ni NNIC President Ramon Ang na senyales ito na bumalik ang tiwala ng mga pasahero sa mga biyaheng panghimpapawid. Nagpaalala po ang Immigration Bureau sa mga pasahero na bibiyahe matapos na magdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon po kay Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, sikapin daw na makarating ng mas maaga sa paliparan at tiyakin na kumpleto ang mga dokumento para iwas abala sa paliparan. Dapat ding pagandaan ng traffic, hindi lang sa kalsada kundi pati na rin po sa security check. Diyan po sa imigrasyon, mas mainam din po na mag-register sa e-travel at siguruhin na tugma ang impormasyon bago dumaan sa imigrasyon. Paalala ho ng Immigration Bureau, sundin na mabuti ang mga regulasyon para maging maayos at maginhawa ang inyong karanasan sa loob mismo ng mga paliparan. Ilan munang paalala bago natin balikan ay upang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Yes, napakarami pa nating balita. Ayan heads of states nga hindi imbitado sa US President Trump inauguration. Talaga? Ang nandun lang, nadadalo for us, ay si US Ambassador Romualdez. Sa lahat ay chiefs of diplomatic missions. Oo, sila lang ang mga invited. Sila na lang ang kakatawan para sa mga kani-kanilang pero may mga nangyaring pangulo. may nangyari palang sumabog na Tesla Cybertruck sa may Nako. sa tapat ng isang Trump Hotel sa Las Vegas. Anong ibig sabihin nun? Aba, Sino may pakana? Is that an accident or tinitingnan nila planned? ang angle of terrorism? Nako. Ano ba naman yan, no? At ito na nga, yung mga nagtataka, bakit ba umuulan Disyembre? Ay, ayaw nyo ba yun? Nagpapalamig lalo. January umuulan, ayaw nyo yun. Actually mula December, di ba? Kaya lang kung Pasko, tuloy-tuloy yung pagulan, basang-basa. delikado mga bahay. Correct. Kaya nga ang bagsik ng Shearline at ITCZ nagdulot ng 3 patay at 2 nawawala ayon yan Yun sa lang. Office of Civil Defense. At naku, patuloy-tuloy pa rin po ang pag-aalboruto ng Bulkang Kanloon sa Negros. Kaya nananatili pa rin sa Alert Level 3 at ang motorbangka na tumaob sa karagatan ng Northern Samar kung saan 2 ang patay. Kaya naman kung gusto pang malaman ipapang detalye ng ating mga balita, tumutok lamang kayo sa DZRH 666 dito pa rin sa ating palatuntunang break time. Kasama niyo pa rin po Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan. Pilipinas, ang oras 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pilipinas, ang oras alas 4:37 ng hapon. RH Break Time. At pumalo nga sa 11,127 ang bilang ng mga pasahero na dumating sa Batangas Port para bumalik ng Maynila hanggang alas 12 ng hating gabi. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard mula sa Calapan Port sa Oriental Mindoro at Abra de Ilog Port sa Occidental Mindoro ang karamihan sa mga biyahero. Nananatili namang naka-heightened alert ang lahat ng mga district at substation ng Philippine Coast Guard sa buong bansa hanggang bukas January 3. Ito ay para umalalay sa mga manlalakbay na babalik sa kani-kanilang mga trabaho. Samantala, muling binuksan ang Cannon Road sa mga light vehicles matapos ito'y isarado dahil naman sa nangyaring sunog sa Camp 6 sa may Tuba, Benguet. Ayon po sa report ng Department of Public Works and Highways sa Cordillera, nalinis na raw po ang kalsada at nadadaanan na ito mula alas 9 kagabi, January 1. Inabisuan naman pong mga malalaking mga sakyan na dumaan muna sa Marcos Highway at sa asin ng Lisan San Pascual La Union Boundary Road bilang alternatibong ruta
Pansamantalang sinarado po ang Cannon Road na naman sa sunog na nagresulta may namatay. Ano ba naman yan, ha? Bagong taon, Miss Thea. Mayroon palang namatay na isa. Samantalang nasira daw po ang 26 na mga abo. Ang 26 na mga kabahayan, may nadamay pang simbahan. Ay. Ano ba naman yan, no? Samantala, nakalinya na sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggawa ng alternatibong tulay na magdurugtong sa Biliran at Leyte para matugunan ang lumalarang problema sa Biliran Bridge. Ayon kay DPWH Biliran District Engineering Office Chief Erwin Antonio, matagal nang iminungkahi ang pagpapagawa ng tulay bago pa man kumalat ang video ng tila umaalon na Biliran Bridge. Noong 2021, mayroong proposed budget ito na 500 million pesos para sa 2022, ngunit hindi ito napondohan. Ang gagawin na parallel o twin bridge ay hindi lamang magbibigay ng alternatibong ruta kundi magdaragdag din ng carrying capacity para sa mga trucks at magdadagdag rin ng lanes para sa trapiko. Matatanda ang pinagbawalang dumaan sa Biliran Bridge ang mabibigat na truck sa mabibigat na truck noong December 23 pa lamang. Anong gagawin mo kapag ikaw na yung patawid sa bridge at nakita mo umaalon-alon? Baka retreat. Hindi ko itutuloy. Di ba? Hindi mo malaman. Ano ba ito? Nag-vertigo na ba ako? Wala pa nga akong vertigo. Nakita ko yung bridge sa'yo, talaga umaalon shaky siya eh. Hindi lang shaky, talagang gumagano, no? Umaalon siya gano'n. So ano lang ang padadaanin natin dyan, mga bisikleta. Kahit bisikleta dala ko, pati nga motor bisikleta, baka ayaw ayoko pa eh. muna. Di ba? Tama yun. Autopass. Maglagay sila ng parang twin bridge. Oo, dito sa kabila. Ganyan naman yung ginagawa, di ba? May delikado yun, ha? Ay, Diyos me, para ka na sa hanging bridge. Oo, tapos mahihilo-hilo ka niyan. Di ba? Madadagdagan pa yung pagkahilo mo. Tapos sabi pa ng iba, ano yan, talagang normal lang na kasi suspension bridge yun eh. No? Kahit sabihin mo na, ibig sabihin kung matagal na siguro yun, may delikado na yun, ha? Mantaki mo, umaalon-alon. Tsaka 2021 pa siya may propose na rehabilitation. Naman, wag natin hintayin na magkaroon ng disgrasya, no? Oo, bago natin aksyonan ng mga bagay-bagay. Prevention still the best thing At to do. ngayon, Miss Thea, dumako na tayo sa ating mga report, ha? Meron tayong update mula sa Malacanang. Malalaking proyekto daw po ng administrasyon tatalakayin sa full cabinet meeting sa Lunes na yan. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Miss Thea, tungkol sa legacy projects ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-uusapan sa unang full cabinet meeting ngayong taon na gaganapin sa Lunes. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez matapos ang pulong ng Pangulo at ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan nagkaroon ng comparing of notes ang dalawa. Ayon kay Secretary Chavez, kabilang sa magiging agenda ng cabinet meeting ang big ticket projects at ODA-funded projects. Kabilang sa legacy projects ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng specialty hospitals na tugon para pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kasama rin ang housing o murang pabahay para sa mahihirap at ang food self-sufficiency para wakasan ang kakapusan sa pagkain. Ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project naman ay isa lamang sa ongoing big-ticket projects ng pamahalaan na layong maibsan ang pagbaha sa mga low-lying areas sa Pampanga. Samantala, binanggit ng PCO na noong nakaraang taon ay nakadalawang full cabinet meetings si PBBM, 2 special cabinet meetings at 49 na sectoral cabinet meetings o 4 na beses kada buwan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Hindi pa pala nagbabalikan ng mga cabinet secretaries. Baka nasa bakasyon ba yun? Kaya sasagarin na rin nila lulinisin sila. Lulinisin sila sa next week. Di ba ganun yun? Saka karapatan din naman nila. Tao rin naman sila na kailangan magbakasyon. Mag-unwind. Correct. Diba? Breather, ika nga. Yes. Pag-revoke ng OSG sa mga birth certificate na maanumalyang nakuha ng mga dayuhan, umani ng suporta. At ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Ms. Thea Ray, suportado ni Senador Rizal Tiberos ang hakbang ng Office of the Solicitor General o OSG na ipawalang visa ang mga birth certificate na nakuha ng mga dayuhan sa pagitan
ng maanomalyang paraan. Ayon kay Hontiveros, ngayong bagong taon, dapat ay New Year's resolution na ng gobyerno na matiyak na walang dayuhan ang mananamantala sa mga institusyon. Nakatitiyak umano ang senador na may mga dayuhan pang ginagamit ang Philippine birth certificate sa maling paraan. Dapat ay matukoy na sila at maparusahan sa batas. Giit ng senador na rapat din na trabahuin ng OSG ang pagkuha sa mga ari-ariang iligal na ginamit ng mga pugo. Magagamit din ang mga ari-arian ng mga ito upang pambayad danyo sa mga survivors ng human trafficking alinsunod sa Anti-Financial Accountants Coming Act. Umaasa din si Hontiveros na sa taong 2025 ay tuluyan na maging batas ang Anti-Pogo Act. Ito upang matiyak na tuluyan ng mawala ang pogo sa bansa at wala na yung mga scammers, mananakit at manlilang sa marami nating mga kababayan. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, nako, ay susapo, ano ba naman yan? Kaninang balita natin, more than 500 na mga naputukan. Ngayon, Abay, tumaas pa pala ang bilang eh. nako, 822 na. bakit naman ganyan? At nadagdagan daw po ang mga namatay. Ayon po yan sa talaan naman ng PNP. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray at Miss Thea, lumobo pa nga ang bilang ng mga nasugatan sa paputok batay sa tala ng pambansang pulisya. Kaiba sa record na inilabas ng Department of Health hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nakapaglista ang PNP ng 822 firecracker-related injuries. Malayo sa higit 500 kasong ulat ng DOH. Nadagdagan din ang 2 bilang ng mga nasawi sa paputok. Isang report sa Region 1 at isa sa Region 7. Nauna lang sinabi ni Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na may iba pang kaso, 77 years old na lalaking namatay sa paputok sa Nueva Ecija noong December 22. Samantala, nakakumpiska ang hanay ng 630,000 illegal na paputok buong holiday season na nagkakahalaga ng higit sa 4 milyong piso. Naaresto sa pagbebenta at paggamit ng mga ito ang 83 katao sa Metro Manila, Ilocos, Gitnang Luzon, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, at ipagpapatuloy nga ng Philippine National Police ang pinaigting nitong pagharap sa modernong hamon ngayong bagong taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, tututukan ng PNP ang modernization ng hanay. Kabilang dito ang paggamit ng body-worn cameras, makabago at real-time na crime mapping, maging ang pagtugon sa cybercrime. Matatandaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nag-iit ng mas malakas na kampanya sa cyber defense matapos ang pinakahuling command conference sa security sector. Nangako rin si Marbil na mananatiling apolitical ang kapulisan at hindi matatali sa mga politiko anumang impluensya. Dapat umanong maging tagapagtanggol ang PNP hindi lamang ng peace and order kundi maging ng demokrasya salig sa konstitusyon. Samantala naman, pagkatapos po ng Pasko't Bagong Taon, sunod namang pinaghahanda ngayon ng NCRPO ang Traslasyon 2025. Ayon po kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, halos 15,000 mga pulis ang kanilang ikakalat sa buong Kamaynilaan. Ito po naglalayon daw matiyak na ligtas sa milyong-milyong mga deboto ng Black Nazarene, kaugnay nga po nitong Traslasyon 2025. Magugunitang nung nakalipas sa taon, umabot po sa may 6.5 milyong mga deboto ang lumahok sa traslasyon. Samantala, hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni incoming US President Donald Trump sa darating na January 20. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, ang Chiefs of Diplomatic Missions at kanilang mga asawa ang inimbitahan ng US Secretary of State sa ngalan ng Joint Committee on Inaugural Ceremonies para katawanin ang kanilang heads of state at gobyerno sa principal inaugural events. Magsisilbing kinatawan ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ni Trump si Philippine Ambassador to US, si Jose Manuel Romualdez, na batid na sa
kasaysayan ng US government, sadyang hindi nakagawian ang pag-iimbita ng heads of state sa inaugurasyon. Kadalasan umanong ang resident ambassador sa Washington ang dumadalo sa okasyong ito bilang kinatawan ng kani-kanilang mga bansa. Samantala, sinabi ni Chavez na wala pang kumpirmasyon kung bibisita si Pangulong BBM sa Amerika para makipagkita kay Trump sa mga unang buwan ng 2025. Pero una nang binanggit ng Pangulo na plano niya makipagkita kay Trump kapag nasa White House na ito. Yun. So, walang mga heads of states. Wala. Ha? Oo. Ganun paling nakagawian, naging tradisyon na siya. Iba kasi inangguluhan ng wala raw imbitasyon si Pangulo. Ganun naman pala talaga. Ganun naman talaga wala naman talaga imbitasyon. Oo. Iba pa. Oo, kasi ang hirap naman, di ba, yung heads of state, tapos lahat ng heads of state, parang medyo delikado rin yun. Di ba? High risk. Ayan. Samantala, inaprobang po ng Department of Budget and Management ang guidelines sa pagbibigay ng 7,000 pisong medical allowance. Ba? Good news, 7,000 pesos daw ho na medical allowance para po sa mga government worker. Nakasad po sa Budget Circular number 2024-6 na inaprubahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang mga alituntunin sa pagkakaloob ng medical allowance. Ibibigay lamang daw po medical allowance sa mga kwalipikadong tauhan ng pamahalaan bilang subsidiya para sa Health Maintenance Organization na uri ng benepisyo. Sakop po ng DBM Circular lahat po ng civilian government personnel sa national government agencies, kabilang po ang mga state universities, mga kolehiyo, at mga korporasyong pagmamay-ari ng gobyerno na hindi sa clown ng Republic Act No. 10149 at Executive Order 150 Series of 2021. Ipagpapatuloy pa natin ang pabibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas, ang oras 51 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:53 na ng hapon. RH Break Time. At iniulat ng Office of the Civil Defense na may 3 patay at 2 nawawala dahil sa pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at shear line. Ayon kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, na apektuhan ang mga lugar ng Davao at Caraga Region sa Mindanao, Mimaropa at Cagayan noong December. Binigyan diin ni Nepomuceno ang pag-angat sa antas ng kahandaan para maiwasan ang pagkalito sa mga terminong ITCZ at shear line. Nakikipag-ugnayan ang Office of Civil Defense sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA upang mas matulungan ang publiko na paghandaan ang mga pag-ulan. Sa huling ulat ng OCD noong December 30, mahigit 650 na mga bayan ang napinsala sa iba't ibang rehiyon dulot ng shear line. Samantala naman, kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines na hawak na nila ang submarine drone na nakitang palutang-lutang sa karagatan ng Masbate. Ayon po kay FA Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, na-turnover na raw po ng PNP ang naturang drone na may markang HY-119 sa Philippine Navy. Subalit sa kabila ng haka-hakang mula ito sa China, sinabi ni Trinidad na patuloy pa itong inimbestigahan ng hukbong pandagat. Una pong binanggit sa DCRH ni Bicol Police Director General Andre Dizon na posibleng gamit pang komunikasyon ang naturang drone na umiilaw pa, kumukuti-kutita pa. Oba! Baka may ginagamit sa disco sa ilalim. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila. Hindi pa pala tapos yung Pasko for me. Hindi pa naman, hanggang Sunday Pasko pa eh. Baka pwede mo ituloy pa. Ganyan lang indak na. Ayos! Extended ang Pasko. Umiilaw para nang makita ng mga mangisda ang naturang submarine drone. Baka sabihin nila, Loki Ray, ba't may pinakanta sa City Pecho Corpus? Pagka umulan na naman, hindi na dulot yan ng shear line. Dulot na yan ang pagkanta niya. Actually, nakakapatigil nga ng ulan yung kanta ni Miss Thea. Magsa-sundance na lang ako. Kumukuti-kutita. Bumubusi-busi.
Pero ito, nakakalungkot na balita dahil 2 pasahero po ang patay matapos na tumaob ang sinasakyang private motor bangka sa Lawang, Northern Samar. Sa inisyal na report ng Philippine Coast Guard, may lula na 6 na pasahero at 2 crew ang motor bangka patungo sa Batag Island mula Barangay Rawi sa Lawang. Pero sa kasagsagan ng paglalayag ay tumaob ito matapos hampasin ng malalaking alon. Ligtas naman ang 4 na pasahero at 2 tripulante na dinala sa pinakamalapit na ospital para sa agarang tulong medikal. So ilan naman, may namatay, no? 2. Naku, nakikiramay po tayo sa mga namatay. Malakas ang hampas ng alon na yun. Oo, ingat po tayo. Dahil nga doon sa mga hampas-hampas ng alon na yan, ito raw ay dulot pa rin ng 3 weather systems na magpapaulan sa bansa. Apektado po ng Intertropical Convergence Zone ng Visayas, Mindanao, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at maging sa Masbate. Makakaranas naman po ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pagulan ang naturang mga lugar na may banta pa ng flash floods at landslides. Shear line naman na magpapaulan sa iba pang bahagi ng Bicol Region, maging sa Quezon Province, Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino, at maging Dita-Apao, Cagayan. Gayun din dito po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Magiging maulap din po sa may Cordillera, iba pang bahagi ng Cagayan Valley Region, Ilocos Norte dahil naman sa Northeast Monsoon. Sa iba pang balita, patuloy sa pag-aalburuto ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Batay sa monitoring ng PHIVOX, tumagal ng 23 minuto hanggang higit 4 na oras ang pagbubuga ng usok ng bulkan. Bukod dito, may naitala ring 28 volcanic quakes ang Kanlaon. Kahapon, umabot sa 3,406 metric tons ang ibinuga nitong sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan kung saan posibleng magkaroon ng explosive eruption anumang oras. Patay ang isang preso habang 2 iba pang sugatan sa pananaksak sa loob mismo ng New Bilibid Prisons. Ayon po kay NBP Acting Superintendent Corrections Chief Inspector Roger Boncales, nangyari daw po ito kaninang alas 7:15 ng umaga sa Gate 1A Quadrant 4 ng Maximum Security Camp. Tumanggi munang Bucor na ilabas ang pangalan ng mga preso hanggat hindi pa naiimpormahan ng kanilang pamilya. Inatasan naman ng Bucor ang lahat ng Superintendent ng Operating and Prison Farms na magkasan striktong precautionary measures sa binabantayan nilang piitan para mapigilan ang iba pang kalintulad na gulo o anumang insidente. Happy naman ang New Oy! Year Happy ng New Year! katanging-tanging Betor sa Quezon City. Matapos swertehing manalo ng 57 million pesos sa loto. Balato naman dyan, Dong. Ayan ang karaniwang sinasabi kapag kilala kung sino yung nanalo. Kaya hindi natin sasabihin. Uy, di ba kamag-anak mo ko? Ayan. Di ba ganun yung mga... Ganyan mga linyahan. Pag alam nila nanalo ka, no? Oo. Ang dami mo ng kamag-anak nakapila sa labas. Oo, naman, mamamas ko talaga ako dyan. Ayun nga, sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ang winning combination para sa Mega Lotto 645 ay 6, 41, 29, ang saya naman. 12, 2, at 15. Wala akong number dyan. Magkano ang napanalunan? 57 million pesos. Batay sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, papatawan ng 20% tax ang mga premyo nagkakahalaga ng 20,000 pataas. So, meron siyang 57 million minus 20%. 20% na tax. So, nasa 11.4 million. Dati walang tax. So, 11.4. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Oo naman, nasa ano pa rin, 46 something. Di ba? Ano ko yan? Oo na, di ba? Hindi nyo mahalata Sobra kapag na ako yan? yan. Hindi nyo mahalata pag ako yan. Dito lang ako, ha? Hindi nyo malalaman, nanalo pala siya. Ninang, dito lang ako. Hindi nyo matutunugan.
At yan na nga ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Oy, sabi ni Gubibuyad Dakakano dita Sino? Baguio City ni Jing Montero Natividad. Oy. Kani kwa ni Apo Els Bartolome, Hello kani po. dating PNP Chief Nick Bartolome, nimbag nga malama po. Oh, kadagiti Ilocano. Mamamas ko po. Bibuyad amin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po sa ikalawang araw ng Enero ngayong bagong taong Yun. 2025. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan, sa kalambarin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod ang balansyado pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.